Hindi po, tayo ay magpapatuloy sa ating tinatalugtod na paksa. At tayo po ay nasa kapitong paksa na. Po, na ating susubaybayan sa chapter 5 po ng aklat ng Mateo. Nung nakaraan po ay may kinalaman sa anger. Po. Ngayon naman, dito sa chapter 5 verse 27 to 32, ay ipapakita naman po natin ang may kinalaman sa adultery. So kung yung anger turn to murder, ito namang lust turn to adultery. Ito po yung mga pinagmumulan. Ano po? Kaya mapapansin natin dyan sa chapter 5, verse 27 to 30 ay malaman. Ano po? Yung tungkol sa pangangalan niya na ito na sinasabi ng ating Panginoong Yesus bilang mga nakakaalam ng kanyang kalooban at bumabasa ng Biblia, nag-aaral linggo-linggo ng mga bagay na binabanggit ay hanggat maaari ay maiwasan po natin bilang mga lingkod ng ating dakilang Diyos, sapagkat kaya tayo nagkakaganyan, nasa laman eh. No? Marupok yung laman, madali magalit, madali matukso. Pero hindi po pwede na masunod siya dahil kargado tayo ng aral ng ating Panginoong Yesus at naniniwala tayo na makokontrol natin itong katawan na ito na nasa atin. Sa isang Kristiyano ay maganda ang magiging resulta kung mananatili tayo sa aral. Ano po? So bigyan muna natin ng background yung nakaraan dahil yung mga wala dito nung nakaraan, ito po ang aming pinaksa, may kinalaman sa murder. Ano po? Yan yung levels of anger, makikita natin dyan. Annoyed, frustrated, angry, furious. Yan, nag-uumpisa, ayan. Una, naiinis. Ayan, naiinis na siya. Frustrated, yung parang ano na siya. Sa Tagalog yan. Napaprustrate na. Yan, parang angry, yung galit na, furious, galit na galit. Ano? At yung galit na galit, yung highest level, yun nga yung turns to murder. Kasi nakita naman siguro natin ang effect nito sa kalsada na lang eh, di ba? Konting ano lang eh. Konting sagian lang sa kalsada, ba? Naglalabasan na ng baril, di ba? Nag-uumpisa yan sa mga salitang masasakit. Tapos pagtatalo, ayan na, umaakyat na yung level, ayan o, 110. So sa atin, na kailangan bilang Kristiyano, kontrolado mo yung galit mo. Yun lang naman ang nais iparating, makontrol mo. Kasi kung hindi ay ganun ang mangyayari na mapapahamak tayo. Sayang yung nilakbay sa mahabang panahon ng pananampalataya. Ang turo tungkol sa galit sa chapter 5 verse 21 to 20 ng Mateo, sa mababaw na sign ASND, sinabi pa ni Jesus, narinig ninyo na sinasabi noong una sa ating mga ninuno. Saan una? Doon sa Old Testament. Narinig daw ninyo, ang sabi. So alam ng mga bumabasa ng Biblia, sumusubaybay sa kautusan ni Moses na masama ang pumatay. Kaya sinasabing narinig ninyo na sinasabi noong una. Bakit? Kasi yung paraan nila ng pagbasa, di ba? Parang nakatungtong sila sa isang mataas na bato na nangangaral yung mga propeta. Parang yung mga may dadating na stern surge, di ba? May gumagamit ng megaphone. O narinig ninyo na may paparating na bagyo. Pero ayaw niyong iwanan yung mga bahay niyo. Kaya napahamak tuloy kayo. Parang ganun. Kaya ang sabi, narinig ninyo na sinasabi nung una sa ating mga ninuno, huwag kayong papatay. Dahil ang sino mang pumatay ay parurusahan. Ang sabi naman ng Panginoong Yesus, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. Bakit? Ito ay galit sa puso. Ano po? Hindi mo pa pinapatay. Hindi pa. Pero sa puso mo'y pinatay mo na. Ang ganon. Ano? Kaya
yung galit ay nauuwi sa pagpatay. Ngunit sinasabi ko sa inyo lang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. Ang humamak sa kanyang kapatid magsabi sa kanya wala kang silbi o raka ay dadalhin sa mataas na hukuman at ang sino ang magsabi ng ulol ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Yung mga binabanggit na wala kang silbi, ulol ka, masasakit na salita na parang winalang halaga yung isang tao at katakot-takot na dinaw, tinapak-tapakan. So, doon pa lang sa puso, pinatay na kita. Parang ganon. So, hindi literal mo pang pinapatay. Sa puso ko pa lang, I hate you. Ano ba ganon? Ayaw na kita makita. Yun. Yun yung sinasabing makuuwi sa murder pag hindi, kumbaga, naabatan o hindi na gamot. 5:21, you have heard that it was said to those of old, ye shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. But I say to you, sabi ng Panginoong Yesus, that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults, yun, yung wala kang silbi, ulul ka, yun, yung mga salitang yun, insults, his brother will be liable to the council. So, ganun katindi sa kautusan ng Panginoong Yesus. Ang gumagana pa lang ay thoughts, wala pa yung action, eh committed ka na agad. Yun, parang ganon. Sa masamang gawa. Ang sabi ng sikat na doktor na cardiologist, kilala nyo na siya, huwag daw magagalit pag huwag daw magdadrive pag galit. Kasi ganyan ang mangyayari, lahat makakalaban mo sa daan or maaari kang madisgrasya. Ano? Nasa survey po iyan na marami ang ganyan. Diba? Kung merong don't drink and drive, eh huwag ka rin namang magdadrive pag galit ka kasi masisira yung focus mo sa manibela. No? Diba? Nag-away yung mag-boyfriend. Yan. Ako, eh, haharurot na yan. Hindi niya namamalayan, tumatakbo na pala yung ano. Diba? Yung speedometer ng sasakyan, disgrasya. So maliwanag na yung galit, sumisira ng malinaw o maliwanag na kaisipan ng ating isip. Hindi ka makapag-isip ng tama kapag ikaw ay sobra-sobra kung magalit. At may pruweba ang banal na kasulatan dyan. Sino yan? Kilala niyo na po ba? Si Cain at si Abel. Saan nauwi ang simpleng pagseselos na ang pinagtalunan lamang ay tungkol sa paghahain? Saan nauwi? Diba? Murder yan kasi pinlano eh. Sabi ni Cain, "Uy, tol!" Ganon, tara sa bukid. Aaring niisip ni Cain, meron akong piko ron eh. Meron akong piko. Hindi ko sinasabing piko ginamit. No? Sabihin eh, pinlano, murder. Pagtalikod mo, papaluin kita ng piko. Pinlano niya, nasa kabila noon, walang alam-alam itong isa. Dahil siya galit na galit, napatay niya ngayon. Di ba ganon? Nagtindig siya ngayon hanggang sa, wala naman kasing nakalagay sa Bible kung bato ba ginamit, basta pinatay. Eh ano ba matitigas na bagay sa bukid? Eh pwedeng kahoy, pwedeng bato, pero specific, wala eh, kasi yung word na pinatay, okay na yun. Pag na nating palawakin na, pinana daw ni ano eh, wala namang talatang pinana. Ako kuha niyo po ba? Basta pinatay, automatically pinatay. Ang sabi sa Genesis chapter 4 verse 10, sinabi ng Panginoon kay Cain, ano ang iyong ginawa? Ang dugo ng kapatid mo'y parang tinig na nagmamakaawa na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya. Sa dami ng paliwanag, ang ibig sabihin lang, yung dugo ng kapatid mo humihingi ng justice. Yun. Ganun lang kasimple. Ano? Yung salita na yun. Kaya makikita po natin na doon pa lang sa nag-umpisa sa jealous, ayun na, hanggang sa nag-apoy itong si Cain, napatay niya. Unang record ng pagpatay, magkapatid.